Okay, so continuation tayo ng ating configuration. Ngayon naman, ang kukonfigure naman natin yan is static route, no, using exit interface. So, using exit interface naman na tayo. Okay, so ang objective, no, ganun pa rin naman, hindi nagbabago. Ito pa rin naman yung topology na ginagamit natin, no. Mayroon tayo ditong R1, R2, and then R3. Yan pa rin naman yan. Ngayon, ang objective pa rin natin, bakit tayo nagra-routing at nagko-configure ng static route, is that yung mga network devices natin, itong mga PC na to, dapat reachable sila. No? Ibig sabihin, interconnected or nagkakaroon sila ng interconnectivity in between each other. No? In short, yung network mo is converged. So, pag nag-ping to, nag-ping yan, may reply. Okay? So, ngayon ang tanong, paano tayo mag-configure ng static route using exit interface? So, pagka nag-configure tayo ng exit interface, kailangan maintindihan natin ano yung exit interface, paano yan kinukuha, at paano siya ma-identify. Okay? So, let's say for example ito, no? Ito si R1. Diba? Connected siya kay R2. Connected naman siya kay R3. Okay, ganyan yan no? So, may network dito, may network dyan, may network dito. Okay. So, ngayon, pagka dinidefine natin yung exit interface, no? It should always be the interface kung saan reachable, no? Probable na maging reachable, no? Maging maabot o marating yung remote networks. Ganun lang yung tatandaan natin. Dapat, yung gagamitin nating exit interface or yung i-identify nating exit interface is the interface kung saan yun ang magdadala sa'yo papunta dun sa remote networks na yun. Okay? Kasi kung papansinin natin, titignan natin, no, magbe-base tayo sa topology. Itong si R1, dalawa yung interface niya Ayan, no? Ito ay isang serial 0/0. Ito naman ay isang fast ethernet 0/0. Ngayon tanong, kung kay R1 tayo mag-configure ng static route using exit interface, no, anong interface ang gagamitin natin sa kanya? Yun ang tanong no? So sabi natin, yun yung interface wherein kapag kayo nang gagamitin natin, reachable yung remote networks. So, by definition, at makikita na naman natin, obviously, itong serial 0/0/0, yan yung exit interface ni R1 papunta sa kanyang mga remote networks. Okay. So, kung titignan natin dito kay R1, ito yung remote network sa kanya Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. Lahat naman yan, kailangan dumaan dito sa serial 0/0 niya. Okay. Ngayon, ibang istorya kapag kay R2. No? Si R2, dalawang remote network sa kanya. Ito yung pangalawa, ito yung una. Di ba? So, yung exit interface ni R2, ilan? Tama ang hula nyo. Dalawa. No? Yung unang exit interface niya, itong serial 0/3/0 na yan, is para dito sa network na yan. And then, itong isang exit interface na to, para dito yun. Okay? Kasi dito sa interface na to, reachable itong network na to, and then dito sa interface na to, reachable itong network na yan. Okay? Kay R1 ay kay R3, kung sa perspective naman ni R3, si R3 tatanungin natin, itong mga remote networks na to sa kanya, no? Itong mga remote network na to sa kanya, reachable siya via this interface. Okay? Huwag itong interface na to, kasi pagka itong ginamit natin yung exit interface, though, interface pa rin yan, pwede ka rin dyan mag-exit, wala namang patutunguhan. May tawag dito sa part na yan, pero sa susunod na, no, may tawag dito sa ano na yan. Kaya, pero susunod na natin yung pag-uusapan. Ngayon, ang pag-uusapan na natin is how to configure, no? How to configure static route using exit interface. Okay? So, burahin ko muna. So, yung command is very, lang naman kaparehas lang din naman ang static route next up IP. Ibahin lang natin yung, yung command doon sa dulo. So, IP route pa rin naman yan, no? Kasi static route pa rin yan. Ito yung remote networks natin. Ito naman yung subnet mask. Pero dito na,
exit interface. So pag tinignan natin dito sa diagram natin si R1, no, si R1, ang exit interface niya is ano 'yon? Serial 0 is the 0 is the 0. Okay? Si R2, di ba? Si R2 dalawa, no? Yung serial 0 slash 3 slash 0 tsaka yung serial 0 slash 3 slash 1. Ito kasi itong interface na to papunta yan sa 192.168, di ba? 20.0 slash 24. Ito naman 192.168 30.0 slash 24. Etong interface na to ni R2 magdadala sa kanya papunta dito. Itong interface na to ni R2 magdadala naman siya papunta dito sa interface sa network na to. Okay? Si R3, of course, obvious. Ito naman yan. Serial 0 slash 0. Para mapuntahan niya itong tatlong remote networks niya. Di ba? So, ganyan lang mag-configure ng static route using the exit interface. Ngayon, titignan natin kung ano yung behavior, no? Behavior ng mga routers natin kapag ito ang kino-configure natin, yung exit interface na yan. Okay? So, burahin ko muna yan. Tignan natin yung routing table. Dito tayo kay R1. So, R1. Tayo kay R1. Show IP route. Ganun lang naman yan, no? So, dito, makikita pa rin natin malinis na malinis. Walang configuration. Connected tsaka local lang yung makikita dyan. Pag local, to L, tapos C is connected. Yan yung makikita nyo dyan sa routing table niya. Okay? And, of course, same na rin yan dito sa, dito sa ibang router natin. R3, no? R3. Nasaan si R3? Yan. R3. Teka lang enable. Show IP route. Yan. Ganyan pa rin naman. Tapos si R2. Check natin. R2 enable. Show IP route. Ayun. Okay, now. Configure na natin si R1 using the exit interface. So, ang configuration niya, lagi naman yan, laging papasok tayo sa global configuration mode. So, IP route, para makarating ka sa 192.168.10.0, ang subnet mask niya is /24, so yan ay 255.255.255.0. Ngayon, ang exit interface niya is, ito yun, di ba? Sinasabi natin kanina. Ito yun. Okay, so, configuration, so, serial 0/0/0. So, enter natin. Okay, mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Mamaya na natin pag-uusapan yung sinasabi niya na default route without gateway, if not point-to-point interface, may impact performance. So, mamaya na yan. So, next command natin is IP route. Papunta muna sa 10.10.10.4. So, 255.255.255.252. So, exit interface pa rin niya. Serial 0/0/0. So, enter. Diba? Ganun pa rin. Meron pa rin siyang nire-reklamo. Actually, hindi siya reklamo. Isa siyang message or reminder. So, IP route pa rin tayo. Papunta sa 192.168.30.0, 255.255.255.0, papunta pa rin siya sa serial 0/0/0. Serial 0/0/0. So, enter natin yan. Okay. So, ayan na. So, show IP route tayo. Ano ang nangyari? Show IP route doon sa ito, tingnan nyo ito yung routing table na wala pang static route. Okay? So, tignan natin kung anong nangyari. Nung nag-show IP route tayo, nag-configure tayo ng exit interface. Ayan. So, nagkaroon na tayo ng static. No? Yung S dito. So, yan yung static route. Ito yon. So dahil tatlong remote networks yan, 1, 2,
tatlo, kay sa routing table ni R1, makikita niyo yung tatlong S. So, papunta sa 10.10.10.4 na network. Papunta sa 192.168.10.0. Ito yun, 10.0. And then, itong isang static is 192.168.30.0. Ito yun. Anong makapansin nyo? Doon sa una, doon sa next hop IP, di mo may napapansin kayong ganyan? Dito wala no? Yung may nakalagay via. Kasi papunta dito sa interface na yun. Ngayon dito, makikita nyo, is directly connected to serial 0/0/0. Serial 0/0/0. Ano ibig sabihin yan? Pag exit interface, kasi by configuration, ang assumption is that directly connected. Actually, directly connected. Pero, ginagawa niyang directly connected yung command. Kasi, sa totoo naman talaga, serial 0/0/0 is directly connected to R1. Okay, kaya ganun yung ano niya. Kaya ganun yung ano niya, yung behavior niya, no? Instead na naglalagay siya dyan ng may ganito, 1/0, tapos via, di ba? Ito yung next hop IP. Ngayon, ito, directly connected. So, pag nag-configure tayo ng static route, gamit natin exit interface, makikita natin, huwag kayong magulumihanan, directly connected talaga yan. Okay, now, kanina, balikan natin. Mababalikan ko pa ba yun? Wait lang, message nyo. During the configuration, ayan, clear ko lang, during the configuration ng IP route natin, ito, di ba? IP route, papunta dito, serial interface, 0/0. Sabi niya kasi, default route without gateway, if not a point-to-point interface may impact performance. May kilalaman kasi yan sa May kilalaman kasi yan doon sa basic networking concept natin. Hindi ko siguro na discuss sa inyo yun Pero balikan na, i-discuss ko na lang sa inyo in details. Pero ang ibig sabihin lang yan kasi, gagamit tayo ng exit interface. Ito, yung serial 0 na yan. Pero make sure natin that the connection is a point-to-point connection. Point-to-point connection. Kasi meron kasing sa mga susunod na topics natin, meron kasing gantong type ng networks, FR. Diba? Tapos ito yung ito yung router 1. Ito naman yung router 2. Ito naman yung router 3. But ang problema kasi dito, frame relay connection yan pwede kasi point to point or point to multi-point. Ibig sabihin, shared yung parang ganito, no? Parang ang nangyari diyan is may switch sa gitna, tapos nandito yung router. Tapos nandito yung isang router. Tapos nandito yung isang router 3. So technically pag tinignan mo 'yan, 'di ba? Parang point to point shared net shared network. So hindi mo ngayon ma-identify kung saan ba pwedeng nakatira yung network na yon. Let's say, halimbawa ito, di ba? Halimbawa nandito yung network 10.10.10.0/24. Sabihin na lang natin tapos dito 192.168.20.0/24. Now, pagka i-configure natin dito kay R3 na ito ay serial 0/0, no? Sasabihin natin kay R3 na to go to the network 192.168.20.0/24. Labas ka dito. Tama naman, palalabasin niya dito. Kaya lang, pagdating dito, saan pupunta? 'Di ba? Saan pupunta? Dito ba dapat? O dito ba dapat? 'Di ba? Sabi natin kanina, kung saan pinopoint yung pipiliin mo yung interface kung saan yung interface na yun ang magdadala sa'yo papunta dun sa network na yun. Diba? Tulad dito kay R2, diba? Dalawa yung exit interface niya. Ito, exit interface para dito sa network na to. Ito naman, para dito naman sa network na yan. Ganun lang yung ibig sabihin yan. Good pa rin yan, magkakaroon lang ng impact sa performance kasi may kinalaman yan sa mga ARP something. Pero sige, pag-usapan natin yan sa mga susunod na topic natin. Okay?
Kasi iba yung behavior kapag ganito yung style ng network mo. Kaya nga, ang sabi niya, dapat kailangan point to point. Bakit point to point? Kasi point A, point B. Alam natin na dyan lang talaga papunta yan. Diba? Yun yung ibig sabihin. Okay? Kasi may mga kinalaman yan dun sa dun sa IP address mapping. Pagmamap, saan ba talaga dapat siya ipo-forward. Anyway, so yan, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na araw. Matatakil din natin yan. So sa ngayon, huwag na muna natin masyadong pansinin itong notes na ito. Kasi mapag-uusapan din naman din natin yan. At magiging mas malinaw yan sa inyo sa mga susunod natin na topics. Okay, so tapos na tayong i-configure si R1. Di ba? Tapos na natin i-configure si R1. So ngayon, ang gagawin na naman natin is i-configure natin si R2. So ganun lang din naman kasimple ang configuration kay R2. So configure terminal tayo. IP route 192.168.20.0.255.255.255.0. So saan siya dapat papunta? Kay serial 0/3/0. Tama? Enter natin. So lalabas pa rin yan yung warning. So IP route 192.168.30.0. So 30.0, so 255.255.255.0. Saan siya dapat lalabas? Sa serial 0/3/1. Yan na. So exit, show IP route tayo. Show IP route. Ayan. So, nakita na naman natin yung static natin dito. Ayan, dalawa. Ayan, dalawa. Kaya lang, tignan nyo ha. Magkaiba yung exit interface niya. O, kasi sinabi natin yan eh. Serial 0/3/0. Ito yun, 0/3/0. Papunta dito yan sa 192.168.20.0. Tama naman. Diba? Yung 192.168.30.0, ito naman yan, dito naman yan niya ipalalabas dito sa serial 0/3/1. Okay? So sabi, directly connected. Okay? So ganyan talaga pag exit interface, directly connected yung ano niya. Yung sinasabi niya. Okay? So dito naman tayo kay R3. So configure naman tayo kay R3. So enable, configure terminal. So IP route, tatlo yan, di ba? IP route 192.168.10.0 255.255.255.0 serial, yung puro 0/0/0. Enter. Tapos next IP route 10.10.10.0, di ba? 255.255.255.252 serial. So serial 0/0/0. Enter. Tapos yung next na IP route papunta ka sa 192.168.20.0 255.255. Mali. 255.255.0 serial 0/0/0. Enter. So, okay. Now, tignan natin yung IP route. Show IP route, static na lang. Yun. Diba? So, makikita natin sa show IP route static natin. No? Teka lang. Ito yung IP route kanina na ni R3. Show IP route ni R3 kanina na yan. Walang static route. So, pag tinignan natin yan dito sa latest, no? Tinanggal lang natin yung ibang yung ibang output ng IP route. Pinapakita na lang dito yung tatlong remote networks. Then ganun pa rin naman 10.10, no? 10.10 dito lang talaga ang labasan niyan. Kaya puro serial 0/0/0. Okay, moment of truth. Ang gagawin natin, testing, syempre. So, testing tayo. Punta tayo dito sa PC na to. So, desktop, command prompt. Ngayon, ping natin itong
si 192.168.10.10. Piping natin tong PC na to. Di ba? So, pag nag-ping tayo, matik yan. Tingnan natin kung may interconnectivity yan. Pag nag-ping na yan, no, pag nagkaroon niya ng ping, ayan, reachable, no? Pagka nagkaroon na ng ping reply, eto nag-reply na to. Pag dito naman tayo ng ping papunta dito, matik na yun. Alam na yun, magpiping pa rin yan, magpiping yan. So ngayon, ipiping na lang natin itong network na to. Ito naman, si 192.168.20.10. Diba? Si 192.168.20.10. So, ping 192.168.20.10. Enter. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Oh, may request timeout. Pero ping reply pa rin yan. So, ping pa rin tayo ng isa. Diba? So, ping 10.10.10. Ano, sino piping natin? Sino piping natin dito? Si 10.1 ba? Or si 10.2? O, either. Kahit alin dyan sa dalawa. So, subukan natin si 10.1. Reply. Diba? Subukan natin si 10.2. Let's see. Ayan, may reply pa rin. So, ibig sabihin yan, goods yung connection natin. No? Goods yung connection natin. Maayos nating na-configure yung static routes using the exit interface. Okay? Maayos nating na-configure dito sa mga router na to, yung mga static routes using exit interface. Okay? So, goods na tayo dyan. Ngayon, goods na yung routing natin dyan. Actually, itong routing na to, static route configuration is just the basic. Basic pa lang yan. Meron pa tayong iba pang configurations. Okay? So, ang next topic na pag-uusapan natin sa next video tutorial natin is i-explore naman natin ngayon yung pag-configure ng routing o pag-uusapan natin may iba pa bang way para mag-configure tayo ng routing sa mga routers natin na hindi tayo napapagod. I mean, na hindi tayo napapagod. Ibig sabihin, hindi yung lagi tayo nagta-type. No, hindi tayo nagko-configure ng routes ng mga remote networks doon sa router. Kasi dito sinasabi natin sa kay R3, diba? R3, ito yung mga remote networks. Para mapuntahan mo yan, itong gagawin mo. So, static route yun. Ngayon, pwede bang hindi natin i-configure yun. Kumbaga, i-configure lang natin yung mga IP addresses ng kanilang mga interface. Tapos, bahala na yung mga router. No, bahala na itong mga router na ito mag-usap-usap. Si R1, si R2, tsaka si R3. Bahala na sila mag-usap-usap. Paano mag-share o mag-share ng routing information. Itong tatlo na to. Diba? Ang goal lang natin is i-configure lang to, yung mga yan. Tapos, bahala na. Meron bang ganun? Meron. Actually, meron. So, ang tawag dun is mga dynamic routing protocols. Dynamic routing protocols. So, yun yung next na pag-uusapan natin. No? Next na bubulat-latin natin. Ano bang meron dyan sa mga dynamic routing protocols na yan? Paano ba mapapadali yung buhay natin dyan? No? Kasi sa static route, madali lang no? Medyo medyo hassle nga lang sa configuration. Kasi kung halimbawa maraming networks to dito, edi maraming beses ka mag-static route dito kay R1. Diba? Maraming beses ka mag-static route para ma-accommodate mo yung mga network na nandito kay R3. Same with R3, pagka maraming network naman dito si R1. So, marami or mahabang typing. No? Mahabang pagta-type. Mahabang pagta-type, medyo, madubo yun. So, yun. Yung static route, madaling maintindihan pero medyo mahirap i-configure. No? Kasi itong example ko is mga ilang networks lang yan. What if kung si R3 may 10 networks? O di 10 times mong i-configure yan kay R1. Di ba? So 10 times mo i-configure yan dito kay R1. Ganun. Kung may way naman na dito mo lang i-configure yung mga networks na yun, tapos malalaman ka agad ni R1 kung ano yung mga nandito without you without you
having to configure yung CR1 para sa mga remote networks ni R3. So, yun yung pag-uusapan natin sa next tutorial natin. Okay? So, hanggang dito na lang ulit yung tutorial. Kung tulad lagi ng palala, kapag kayo may natutunan, may naintindihan, no, nakatulong sa inyo, huwag kalilimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng video na to. Okay, hanggang sa susunod nating usapang networking. Okay? Thank you.